Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po muli si Shikaina, kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman hatid sa inyo ng Cathedral of the King or Radio Ministry at DZJP 1458 Radio Calabarzon. Ngayong Sabado na ito, magpapatuloy tayo sa serye na Paano Ba? At para sa hapon na ito, ang pag-uusapan natin ay paano ba maging confident? Isang paksa na sikat sa kabataan hanggang sa mga nakakatanda. Kaya bilang Kristiyano, wala tayong rason, di ba, para mahiya sapagkat ang Diyos ay ang karamay at kakampi natin sa buhay na ito. Kaya naman, para pag-usapan pa ng lubos, naisipan kong imbitahin ang aking kaibigan sa simbahan ng Church of the Holy Family Novaliches. Siya ay kilala bilang masiyahin, mabait at may tiwala sa sarili at sa Panginoon natin. Alam kong magiging masaya ang hapon na ito sapagkat kasama ko ngayon para sagutin ang tanong na paano ba maging confident? Walang iba kundi si Mitzi Bitangkor. Magandang hapon, Mitzi. Kamusta ka naman? Magandang araw, Ate Shai. Eh, Magandang araw sa ating mga listeners, sa mga viewers. Magandang umaga, hapon, gabi dahil alam ko maraming tigapakinig ang mga all over the world nga naman. So talaga. ako, kamusta naman ako? Okay naman at lumalaban sa pang-araw-araw. Alam ko din, ikaw din ate, ganun ka din naman. Ganun tayong lahat, 'di ba? Hangga't Of course. lalaban at lalaban. Ayan. At Amen. 'di ba nakwento ko sa'yo bago tayo magsimula, talagang nung naisip ko yung topic na 'to, talagang ikaw ang naisip ko tanungin, eh, 'di ba? Oo Kilala ka nga. sa simbahan natin, na masayahin talaga at alam ko meron ka ring mga pagsubok na pinagdadaanan, pero yung aura mo na gano'n na gusto kong mai-share natin sa mga tagapakinig 'no. Meron Ay, tayong mga maraming salamat. ayan. So, uumpisahan ko na, hindi ko na wala tayong patumpik-tumpik pa. Ang unang naisip kong tanungin, ano bang sinasabi sa Biblia 'no, tungkol sa self-confidence kung nabasa mo at gusto mo mai-share sa atin? Self-confidence. Sa totoo lang, lahat naman tayo may ganon sa buhay Mm, natin. Pero sa Biblia, parang naisip ko na gawin natin ay dalawang parts. Isang mm. physical, tsaka isang inner confidence. Kasi naisip ko, di ba, physical, lagi natin sinasabi, ay, pag confident yan, maganda. Ay, Tama. dapat confident yan, perfect, nasa hygiene, ganyan-ganyan. Pero sabi pala sa Bible, na ginawa tayo ng Panginoon dahil alam niya at gusto niya yung larawan at yung wangis na alam niya para sa atin yon. Mm, Dahil nga, dito sa mundong ito, hindi naman lagi tayo dapat pare-parehas. Paano tayo matututo sa bawat isa kung hindi tayo merong pagkakabago or mm, pagkakaunawaan, di ba? Kunyari, mm, ikaw ate, ikaw yung tagapakinig, ako yung hmm. tagapagsalita. Kung parehas tayo magsasalita, paano tayo matututo sa isa't isa, 'di ba? So yun Tama. yun, parang you are beautiful kasi ginawa ka ng Panginoon. Hindi mo Amen. questionin kung bakit ikaw naging maganda sa paningin ng Panginoon dahil nga sabi niya, 'di ba? Ginawa kita anak dahil alam Mm, ko sa ikabubuti mo at sa ikatutulong mo sa komunidad na ito. Yun mm, yung physical. mm, So sa confidence naman inner, naisip ko sina Noah's Ark. 'Di ba iniisip mm. nila, Lord, kaya ko ba na makapasok ng mga animal sa loob ng arko ng ganung kadami? 'Di Yan. ba? Si Mm, Moises, na isang tao lang naman, mm, sasabihin ni Lord, i-save mo sila. Sa community na to, pumunta kayo sa Promised Land. Pumunta kayo sa isang magandang lugar na alam kong ikagiginhawa ng mga anak ko. mm, Lalo na si Peter. Lahat tayo, isa tayong Peter. mm. Sasabihin ni Lord, halika dito anak, pumunta ka sa akin, magtiwala ka. Kasama Mm. sa self-confidence ate ang tiwala. Kasi kung Ganda. wala kang tiwala sa sarili mo, isa kang Peter. Kasi Mm, alam ni Lord kung ano yung dapat mong gawin sa buhay. mm, Hindi ka niya binigay mm. sa lugar, sa oras na ito, kung Hindi mo. alam niyang di mo kaya, di ba? Tama? Tama, tama. Ayun naman yun sa akin, ate. Ang Kung ikaw, ganda. ate, yung confidence mo, masasabi natin dyan.
Yung ano talaga, parang ang makuha ko sa sinabi mo ay yung confidence sa pangloob, 'di ba? Yung Yes. bilang kasi marami tayong panahon sa buhay natin na magtatanong tayo, "Bakit ako? Bakit hindi siya?" Pero kaya ka nga pinagkaloob ng oportunidad na yun ng Panginoon, dahil kaya mo, 'di ba? Amen. So Tama. yun, ayan, maraming salamat 'no. Pero Yes. ngayon Mitzi, 'di ba, parang Mm-mm. okey nasabi yan sa Biblia. Pero ngayon maraming nagtatanong nito for sure. Yung tanong na palagi kong ikinukumpara lalo na social media, sa sarili ko Mm-mm. sa iba, lalo na sa mga taong tila perpekto ang buhay. So, paano ba ako higit magtitiwala sa aking sarili? Nakikita ko sa social media, sa mga kaklase ko, kaibigan ko. So, paano ako magtitiwala ng higit sa aking sarili? Yes. Grabe, guilty ako dito, ate. For sure Hmm, naman ikaw din at sa mga oo, listeners natin, mga guilty tayo na, bakit siya? Bakit ang totoo, perfect? Bakit ako? Bakit Lord? Hindi sa akin yun. Pero totoo. naisip ko, sa mata ng Diyos, lahat tayo ay may layunin at direction. Mm, Na hindi humihinto yung mundo dahil hindi natin nakukuha yung gusto natin. Kasi minsan pala, ngayon ko na-realize na, kasi mismo ngayon mm, na ako kunyari, may inggit, 'di ba hmm, sa atin sa mga Pinoy parang inggit, 'yun yung pangit talaga marinig. oo, Pero minsan inggit tayo sa isang tao, hindi hmm, natin naiisip, may naiinggit din pala sa atin. So cycle, oo, cycle na bakit siya? Bakit ito? Tapos naiisip ko, ay Lord, may nagawa rin pala ako na ikatutuhan ng iba. So mm, dapat ngayon pa lang, maging thankful tayo kung anong meron tayo sa blessing na binigay ni Lord. mm, Tsaka lagi ko sinasabi na, ulit-ulit to ate, and sa hmm, mga listeners, viewers natin, lagi natin i-remind yung sarili natin araw-araw na I am loved, I am valued, I am mm, beautiful because God made me in His image and likeness. Araw-araw mm, yan, I am loved, I am valued, I am beautiful. mm, Kasi araw-araw tayong may anxiety, araw-araw tayong may jealousness, merong overthinking, na yung mental health natin, lumalabas totoo. yun physically. Yun na Mm. tayo, nagkakaroon tayo sasabihin, ang pangit natin, bakit parang nanghihinayang ako? Kasi Oo, sa loob pa lang, hinang-hina na tayo. oo, Dapat sa loob pa lang, sasabihin natin, ginawa ako ng Diyos dahil alam niyang meron akong gagawin sa araw na to. Nabuhay ako, ginising niya ako ngayong araw kasi alam niya may patutunguhan ako at hindi ako isang wala lang sa mundong to. ganda. Grabe, Amen, di Mitzi. ba? Amen, grabe. Oh, I am loved, I am yes. valued, I am beautiful. Yes, everyday Oo, listeners, viewers, lagi mm, niyong isipin na kayo ay mahal ng Diyos. Hindi ibig totoo. sabihin na hindi kayo minamahal, na single kayo, na complicated ang buhay niyo, wala lang. Dahil Oo, meron kayong Lord na mm, nagmamahal sa inyo araw-araw. Kaya Ate Shek, you mm. are loved, you are valued, and you are Oh beautiful. my God. Thank you. You too, Mitzi. Sobrang salamat, no, sa pag-share nun. At araw-araw naming sasabihin yun sa sarili namin. Pag nawawalan kaming kumpiyansa sa sarili. Maraming Yes. salamat. So, yun, no. Ngayon naman, parang patungo tayo bilang Kristiyano. Ngayon, kwento mo yung pwede namin gawin sa araw-araw. Pero Mhm. bilang Kristiyano, paano ba maging confident para naman sa ipahayag ang pagmamahal ni Jesus kahit kanino? 'Di ba para Amen. minsan, pwede mo sabihin yung sarili mo, pero yung tipong makikipag-usap ka na o magse-share ka ng testimony sa buhay mo, paano ka Mhm. hindi mahiya? Parang gano'n. Oh, kasi ang masasabi ko lang, tayo kasi extrovert, 'di ba? May extrovert, Oo, introvert, ganyan, mga ganyan. Sa oo. extrovert minsan kala nila lahat kala ng ibang tao, ay extrovert 'yan. Galing magsalita, ang galing mag-ano. Pero hindi sa lahat ng panahon ang extrovert grabe yung laman. Kasi Mm, ngayon ko na-realize na ang introvert pag nagsalita yan, mm, pasok talaga sa puso. mm, Naisip ko nga mahirap mag-public speaking sa totoo lang. Alam ng nakakarami yan. Siyempre, ikaw din ate, for sure, may mga mm. times na kinakabahan ka, di ba? Totoo, hindi Weakness naman ng mga mawawala. introvert, Oo, extrovert yan. Hindi mawawala yan. Pero yung simpleng pakikipagkwentuhan, mm, yung katulad nito ate, minsan mm. hindi nga natin napapansin na ang topic na pala natin si Lord. Oo, totoo. Kasi sa araw-araw, minsan sasabihin, uy, alam mo ba yung ACADS ko? Napapagod na ako, bagsak na naman ako sa isang exam or sa Mm, work. mm, Nakakapagod si sir, deadline na naman, kakabigay lang nung isang araw. mm, Pero biglang sasabihin, kaya yan kasi nandyan si Lord. Di mm, ba simpleng nandyan si Lord or kaya mo yan, pag-pray natin yan.
na Mm. ipapasok natin, na ipapahayag natin yung love ni Lord. Oo. Yung simpleng pagpo-post ng meme, napasok ko lang, Oo. pagpo-post ng minsan 'di ba, may mga Christian memes na, Hmm. oo nga 'no, si Father 'pag nag-preach, kahit sasabihin ng may ibang tao, "Si Father nagpe-preach lang 'yan, puro Biblia, Biblia, laging kung ano lang na lang doon, yun lang sasabihin." Pero minsan Hmm. si Father papasok ka ng mga modern words na parang, Hmm. oo, si Father relate sa atin na Oo. alam niya parang ang naisip ko, yung mga pari natin, yung mga deacons, Hmm. sila yung nagiging Jesus Christ na modern na, Mm. "Anak, naiintindihan kita." Oo. 'Di ba? Yung mga simpleng Bible studies din ate. Oo. Naisip ko, nag-step up na din pala yung mga tahimik. Sila pala yung Mm. may mga bubog, 'di Oo, ba? Na parang totoo. sa sobrang dami, yung quiet pala sila. Akala Hmm. natin tahimik lang yan, hindi sila, wala namang problema masyado yun kasi nga ano, i-open nila. Pero Oo. sila pa pala yung grabe sa May pamilya, dala. Mm. personal, may dala, may bigat. Kaya Mm. tayo, sasabihin natin, kung kami maingay, ibig sabihin kami magko-cover sa inyo, pero hindi ibig sabihin na hindi namin kayo pagsasalitaan kasi you are the voice of everyone. Yes. Kahit tahimik ka, kahit maingay ka, may boses ka. Mm. Dahil nga nandito ka sa mundong 'to, hindi puwedeng pipi ka lang. Kasi Totoo. binigyan tayo ng boses ni Lord para ipahayag kung ano Oo, man yung dinadala natin sa buhay. Ayun totoo. lang yung para sa akin, Ang ate. ganda, ang Confident nga, ganda. 'di ba? Yes. And parang yun na nga, sabi mo, lahat tayo may storya ang kailangan ipahayag. Mm. Na storya mo yan, storya mo, Mitzi, storya ko. At ikaw No lang, condemnation. oo, ang binigay, ikaw lang ang meron niyang storya na yan, no, na kailangan nating i-share sa mundo. Amen. Ayan. So, ayan na, to ano lang, para sa pagtatapos nun, itong usapan natin, napakaganda na, Mitzi, no? Pero, ayun, para sa mga nakikinig na baka nawawalan ng kumpiyansa sa sarili, ano ang mensahe o dasal mo sa kanila? Na message Oo, and message or prayer na ano, din. prayer. Yeah, go. Yes. So, sa mga nakikinig sa'tin, sa mga nanonood na 'wag niyong iisipin na ang self-confidence ay sa mga malalakas lang ang loob. Hindi Mm. totoo po 'yun Mm. na yung mga matatapang lang, yung Mm. mga sinasabi nating pabida, hindi po Mm. totoo 'yun. Mm. Kasi let's go back sa Panginoon na kung ano yung flaws natin, pare-parehas tayong meron tayong bubog sa isa't isa, pare-parehas tayong mahal ng Panginoon. 'Di ba? 'Wag natin masyadong lunurin yung pagkukulang natin na keso siya matalino, ako hindi. Hindi mo sure, matalino nga siya pero hindi siya magaling sa sports, ikaw Mm. magaling. Ibig sabihin lahat tayo meron tayong angking na kakayanan. Mm. Pero ang masasabi ko lang na sana dumating yung panahon na paniwalaan mo naman yung sarili mo. Yung hindi ka magdadalawang isip na sabihin, "Kaya ko 'yan, magagawa ko 'yan, para sa'kin talaga 'yan." Nawa sa mga oras na nagdududa ka, tumingala ka sa mga pangako ng binigay sa atin ni Lord, 'di ba? Yung pagmamahal natin, yung pagmamahal niya sa isa't isa, 'di ba? Mm. Bigyan mo ng importansya ang bagay na alam mong ikakasaya mo. Hindi sa mga bagay o tao na magdidikta kung ano perpekto aksyon o direksyon. Kasi sa mundong 'to, lagi na lang may standards. Alisin natin yung standards. Dapat yung standards na gusto lang natin, yung pagiging anak ng Panginoon kasi we are the child of God. I am a child of God. Ipapasok ko talaga 'yon. Oo. At sa oras na ito, kung nasaan ka man, kung nagda-drive ka, nagse-cellphone o naglilinis o kaya nakikinig lang sa'min ngayong araw na 'to, Mm. lagi mong tatandaan na ikaw ay isang pagpapala. Kaya ikaw, Ate Shek, pagpapala ka sa amin dahil instrumento ka kung bakit merong ganitong segment. Mm. Ikaw ang naging instrument kung bakit buhay na buhay ang pangalan at pagmamahal ng Panginoon. Ikaw, listener, kaya huwag kang magdadalawang isip na maging totoo sa mundo na puro takot, sakit o pangamba dahil ikaw ay isang pagpapala. Basta kasama mo siya at alam mo ang hangarin mo ay para magpapuri at magpasalamat sa kanya. Sa ano na yun, sobrang sapat na yun. Mm. Kaya sa inyong mga listeners, viewers, proud po ako sa inyo kung nasan man kayo, kung anong ginagawa nyo. Kumakain man kayo, proud ako sa inyo. Nagtatrabaho kayo, proud ako sa inyo. Nag-aaral, proud ako sa inyo. Kahit nakatitig at nakikinig lang ako kayo dito sa amin, proud na proud po ako sa inyo. Ate Shek, I'm so proud of you. I'm so proud of you too, Mitzi. Maraming Thank salamat. you, Lord. Grabe.
siksik, liglig at umaapaw ang episode na to dahil Thank you, sa'yo. Lord. Amen. Ang hapon na to really ay puno ng kaalaman at nagbigay ngiti for sure, no? Hindi lang sa akin, pati sa mga listeners at viewers natin. Ang dami mong i-share at yun ang, sa dami nun, ang bibit-bitin ko ngayon ay araw-araw, i-remind ko sarili ko na I am loved, valued, and beautiful. Kasi Yes. diba, si Lord ay siyang gumawa sa atin. So maraming salamat, Mitzi. Salamat ulit Maraming sa mga salamat. tagapakinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na Sabado dito lamang sa Pananaw ng Kape, Kwento at Kaalaman. Yun lamang po at paalam.